Magandang umaga sa iyo, Ate Che. Ako si Veronica. Madalas akong mapagkamalang mistisa dahil sa maamo kong mukha at matangos na ilong, at marami ang nagsasabing isa ako sa mga biniyayaan ng kagandahan. Ngunit sa likod ng mga papuri, alam kong ito rin ang dahilan kung bakit marami ang may galit o inggit sa akin. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang kilalang kainan dito sa siyudad. Maayos naman ang aking trabaho, pero may isang bagay na laging nagpapabigat sa bawat araw ko, si Luisa. Matagal na siyang empleyado roon, at tila ba itinuturing niya akong kaaway mula pa noong una. Ramdam ko ang kanyang inis, at alam ko kung saan ito nagmumula. Ang aming manager ay may pagtingin sa akin, at nililigawan niya ako ng maayos, bagay na tila ikinakainisan talaga ni Luisa. Lagi niya akong pinapagalitan sa maliliit na bagay. Laging inuutusan na parang wala akong alam. At laging sinasabing wala akong karapatang tanggapin ang atensyon ng manager dahil bago pa lamang ako kumpara sa kanya. Ang bawat araw ay puno ng stress, inggit at pagod. Hanggang sa hindi ko na kaya, kumuha ako ng 2 linggong bakasyon. Kailangan kong lumayo, kailangan kong huminga. Nagpasya akong umuwi sa probinsya ni Lola Gloria sa Santa Ana. Siya ay lola ko sa panig ng aking ina. At mag-isang nakatira pa rin sa lumang bahay na gawa sa bato at kahoy na naiwan ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya at tirahan na sa ibang lugar. At ako lamang ang madalas umuwi roon bilang apo ng kanyang bunsong anak na si Virginia. Pagdating ko sa Santa Ana, tila ba nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Iba ang hangin dito. Malinis, presko at puno ng buhay. Napapaligiran ng mga matatandang puno na nagbibigay ng lilim at ginhawa. Luntian ang paligid dahil sa mga tanim na palay at prutas. Malalayo ang pagitan ng mga bahay, ngunit bawat taong makasalubong mo ay ngingiti at babati sa iyo. Walang inggit, walang tsismisan, walang mapanghusgang mata. Dito, naramdaman kong muli ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. 10 beses ko na itong pagbisita mula pa noong bata ako, dahil lumaki kami ng mga magulang ko sa syudad, pero parang sa bawat pagbalik ko, ay mas lalo pong nahuhulog ang loob ko sa ganda ng probinsyan ito. Isang hapon, habang namamasyal ako sa gilid ng ilog na malapit sa aming bahay, natasalubong ko ang isang matandang babae na may pasa na panggatong. Tumigil siya at tinitigan ako ng matagal, seryoso ang kanyang mukha. Iha, mag-ingat ka sa iyong paglalakad at lalo na sa iyong pagtulog. Wika niya sa mahinang boses. May isang malaking tao rito sa gubat, malapit sa ilog. Matagal na siyang nananahan sa malalaking puno, bagaman wala pang nakakakita ng malinaw sa kanya. Sinasabing isa siyang kapre. Pero babalaan kita. Mukhang nagustuhan ka niya. Huwag kang magtiwala sa ganda ng paligid, minsan ay may mga mata na laging nakabantay. Nanginig ang aking balat sa narinig ko. Nagpasalamat na lamang ako at nagmadaling umuwi. Iniisip ko na baka paniniwala lamang iyon ng mga matanda, mga kwentong pampatulog. Ngunit hindi ko maikaila na may halong kaba ang aking dibdib. Gabi na noon. Sa lumang bahay ni Lola Gloria, sa 2 palapag ako natutulog. Nakaawang ang mga pintana dahil masarap ang simoy ng hangin at gusto kong damhin ang bawat ihip nito habang ako'y nagpapahinga. Sa kalagitnaan ng aking tulog, bigla akong nagising. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Parang may anino, parang may matang nakapako sa aking pagtulog. Tinitigan ko ang dilim, ngunit wala akong nakita. Tinagpapalit ko ng siguro ang aking paningin. Sa mga sumunod na gabi, ganon din ang nangyari. Sa aking mga panaginip, may isang lalaki, matangkad, mabalahibo at may kakaibang karisma, na lumalapit. Hindi siya nananakit. Parang nililigawan niya ako. Nakakausap ko siya sa panaginip, magalang at mabait. Pero paggising ko ay hindi ko matandaan ng buo ang aming pinag-uusapan. 3 gabi itong nangyari. At bagaman nakakatakot, may kakaibang ginhawang dulot ito sa akin.
Dumating ang ika-4 na gabi. Mula pa noong hapon ay kumulimlim na ang langit, at pagsapit ng gabi ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Kumukulog at kumikidlat, pat walang tigil ang patak ng tubig mula sa langit. Dahil sa lakas ng ulan at ingay nito, hindi narinig ni Lola Gloria ang anumang kilos ko sa itaas. Kinabukasan, maagang gumising si Lola Gloria upang tawagin ako para sa almusal. Umakyat siya sa itaas, ngunit wala ako sa aking higaan. Nagtaka siya, hindi ako sanay gumising ng ganito kaaga, at lumabas lalo na kung umuulan pa. Hinanap niya ako sa buong bahay, ngunit wala akong bakas. Doon na siya nataranta. Sabi niya, nakita pa niya akong mahimbing na natutulog kagabi, bago siya matulog sa kanyang silid. Agad siyang tumawag ng tulong sa mga tanod at mga kalalakihan ng baryo upang hanapin ako. Lumakad sila, sinundan ng daan, patungo sa ilog at sa gubat na malapit doon. Basang-basa ang lupa, maputik at mahirap lakaran dahil sa lakas ng ulan kagabi. Hanggang sa makarating sila sa ilalim ng isang napakalaking puno ng acacia, ang pinakamatanda at pinakamalaki sa buong gubat. Doon nila ako nakita. Nakahiga ako sa ilalim ng puno, tila mahimbing na natutulog o nawala ng malay. Nagtaka silang lahat at ganoon din ang naramdaman ko nang magising ako at makita silang lahat na nakapalibot. Ang paligid ko ay lubog sa tubig at putik. Ang mga damo at dahon ay basang-basa. Ang damit at buhok ng mga naghanap sa akin ay tumutulo pa rin ng tubig. Ngunit ako ay tuyong-tuyo. Wala ni isang patak ng ulan ang dumapos sa aking katawan. Malinis at tuyo ang aking suot. At ang lupang aking hinihigaan ay tila may saplob na hindi tinatabla ng tubig. Baka ang kapre. Bulong ng isa sa mga matatanda habang nakatingin sa itaas ng puno. Tinayungan kanya buong magdamag. Hindi kanya hinayaang mabasa o magkasakit. Nang tanungin nila ako, ang tanging naalala ko ay ang panaginip ko kagabi. Naroon ulit ang lalaking iyon. Hinawakan niya ang aking kamay at inaya akong sumama sa kanya. Hindi ako napilitan. Parang kusang sumunod ang aking katawan. Dinala niya ako sa lugar na ito, sa ilalim ng puno, at doon niya ako pinahiga. Buong gabi, naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Nakatayo at nakabantay. Tila ba isang tunay na manliligaw na handang gawin ang lahat para sa minamahal. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o katotohanan. Kung totoo man siyang nilalang na tinatawag nilang kapre, hindi niya ako sinaktan. Sa halip, inalagaan niya ako. Umuwi kami sa bahay na puno ng katanungan at pangamba ng iba. Ngunit ako ay may kakaibang damdamin. Natapos ang aking bakasyon at kailangan ko nang bumalik sa syudad. Umalis ako na masaya, nakapagpahinga ng husto, at nabawasan na ang bigat na dulot ng trabaho at kay Luisa. Mula noon, tuwing makakatulog ako at mapapanaginipan ko ang probinsya, minsan ay bumabalik din siya. Ang matangkad na lalaki sa ilalim ng acacia. Hindi na ako natatakot. Alam kong sa mundong ito, may mga nilalang na iba sa atin, na may kakaibang kapangyarihan, at sa kabila ng lahat, naramdaman kong niligawan at inalagaan niya ako ng may paggalang at kabutihan. Siya ang aking lihim na tagapagbantay, at sa aking mga panaginip, doon lamang kami payapang nagtatagpo. Hanggang ngayon, may asawa at anak na din ako, pero paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa aking panaginip.